Ang full battle, ang buong laban ni Sung Jinwoo kontra sa Architect, ang may kinalaman at ang rason kung paano nabuo ang player leveling system. Ang kanyang final mission na ito na kailangan niyang makumpleto sa loob ng 10 minuto dahil kung hindi, titigil sa pagtibok ang kanyang puso at mamamatay siya. Dito rin mararanasan nitong si Jinwoo ang napakatinding pambubugbog na kung saan halos mawasak na nga din ang kanyang katawan. Pero dito din unti-unting mas lalakas pa ang abilities nitong si Jinwoo, ang kanyang senses at ma-upgrade ang iilan sa kanyang mga special na abilities. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakay natin sa video ito. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button guys para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita nating nagkakaroon ng meeting sa gitna nitong si Chairman Go Gun-hee at sa President ng Hunter Association ng Japan na itong si Matsumoto. Dito'y kinukumbinse nitong si Matsumoto si Go Gun-hee na hindi na daw nila kailangang kunin ang parte ng Japan sa mga malilikom na mga magic cores mula sa ginanap na raid sa Jeju Island. Sa kadahilanan at sa rason na ang kapalit nito ay gusto nilang humingi ng tulong kay Jinwoo. Na sinagot naman itong si Go Gun-hee na hindi sila responsable doon. Unang-una sa lahat, hindi hawak-hawak ng Hunter Association itong sila Jinwoo, kaya naman kailangan nila itong kausapin. Pero ang sagot naman ni Matsumoto, kahit na ganun, regardless, kailangan pa rin nilang dumaan dito sa Hunter Association ng Korea para makausap itong si Jinwoo. Nang dahil dito medyo napikon itong si Go Gun-hee dahil alam niya na may binabalak na namang masama itong si Matsumoto. Dahil ang katotohanan pala, alam nitong si Go Gun-hee kung anong binalak ni Matsumoto at nitong si Goto Ryuji nang mangyari ang Jeju Island raid. Pasikreto palang nakapaglagay ng isang black box ng isang trans receiver itong si Go Gun-hee gamit ang iilan pang mga undercover agents niya dito sa team nila Goto Ryuji na nangangahulugan na narinig nitong si Go Gun-hee ang lahat ng pinag-usapan ni Matsumoto at nitong si Goto. Meaning, alam niya kung anong masamang binabalak nito, kung paano nito pinaplano ang downfall ng Korean Hunters na dahilan kung bakit nagalit ng lubusan nitong si Go Gun-hee at pinagbantaan niya talaga itong si Matsumoto. Pero kahit na ganun, alam naman niya na kakailanganin pa rin talaga ni Matsumoto ang tulong nitong si Sung Jinwoo kaya naman pinagbantaan niya lang ito. Kailangan daw nitong tanawin na napakalaking utang na loob yon kay Jinwoo dahil kahit papano, hindi naman porke sa kasalanan lamang ng isang tao na itong si Matsumoto ay hahayaan niya nang mawasak ang buong Japan. But switching of scenes ay makakarating na tayo sa pinaka-main event, sa pinaka-topic ng chapter na ito, na ang laban at ang final test para dito kay Sung Jinwoo. Makikita natin na patuloy pa rin ang ginagawang pagdurog nitong si Jinwoo sa mga higanting statue. However, sa pagkakataong ito ay medyo nakakaramdam na siya ng pagod dahil patuloy lang ng patuloy ang pagsugod ng mga ito sa kanya habang medyo nahihirapan pa nga siyang i-take down ng mga ito. At hindi lang yon, bigla pa itong nadagdagan ng mas malaking threat dahil nakita naman natin na unti-unti nang nagising at kumilos na rin ang itinuturing na king ng mga statues, ang nakaupo sa trono. Ang hari ng mga estatwa na mayroong kakaibang ability na ang mag-shoot ng napakalakas ng mga laser beams. Dito ay nakita agad ni Jinwoo na nakatutok at nakadirekta na ito sa kanya. Pero dahil nga sa hindi pa naman siya nakatungtong sa terrain, meaning naka-airborne pa siya guys. Kaya hindi siya basta-basta makakagalaw at makakaiwas. Ang natatanging choice niya dito ay ang gamitin ang kanyang Dominator's Touch para ipunin ang mga estatwa na nasa harap niya at para gamitin ito as a shield para ma-block ang napakalakas na output ng magic mula dito sa king na statue. Hindi nagtagal, tumama na ang atake ng higanteng hari at nasira din naman ang ginawang shield nitong si Jinwoo. Pero kahit na ganon, sa pamamagitan ng napakabilis na paggamit niya ng Dominator's Touch at sa napakatinding pangangailangan niya sa skill na ito, ay mas lalo pa itong na-upgrade. Na-reach nito ang final form ng skill na ito na ang Ruler's Authority. Pero kahit nawasak na ang shield nitong si Jinwoo, nakaapak naman siya sa sahig na dahilan kung bakit nagawa naman niyang iwasan ang laser beam na ginagawa ng higanteng estatwa. Pero kahit ganun, kahit alam ni Jinwoo kung gaano siya kalakas, kung gaano siya kakunat at kung gaano din naman kataas ang kanyang defensive stats, alam niya na hindi niya pwedeng basta-basta saluhin ang laser beam na ito dahil magiging napakadelikado nun para sa kanya.
especially dahil napakarami pa ng mga kalaban na umaatake sa kanya. Now at this point, ang naisip naman nitong si Jinwoo ay ang mag-rely at umasa sa kanyang napakabilis na movement speed. Sinugod niya ang hari ng mga estatwa nang gamit ang napakabilis niyang movement, subalit tinangka nitong apakan siya. Buti na lamang hindi nun tinamaan nitong si Jinwoo at nag-proceed itong si Jinwoo sa pag-akyat sa balikat ng higanteng hari. Dahil sa pamamagitan nito, ang naisip nitong si Jinwoo ay kahit na daw nakokontrol ng architect ang mga higanteng estatwa na ito, kapag naman daw mas mabilis ang movement speed niya kumpara sa pag-deliver ng command ng architect at ng pag-receive ng command ng mga estatwang ito, kahit papano magkakaroon ng delay at matitake advantage niya yun. Hindi lang yun, binabalak ding pumunta nitong si Jinwoo sa balikat talaga ng higanteng haring statwa na ito dahil magsisilbi itong isang blind spot. Hindi niya basta-basta magagawang tirahin ang kanyang sariling balikat dahil masisira niya ang kanyang sariling katawan. At the very same time ay nararamdaman din itong si Jinwoo na habang tumatagal na ginagamit niya ang kanyang sariling kapasidad, na ginagamit niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban nang hindi umaasa sa mga shadow soldiers, mas lalo pa siyang lumalakas. Kahit papano unti-unti daw talagang nag-heighten up ang kanyang mga senses at lumalakas pa ang kanyang physical capabilities, na dahilan kung bakit sa pagpwesto niyang ito sa balikat ng hari ng mga estatwa ay tinangka niyang gamitin ang isa sa kanyang panibagong ability na ang 1000 cuts. Sa pamamagitan nito nakapag-deploy siya ng napakatinding slash dito sa estatwa, subalit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, hindi yun tumalab. Nagkaroon lamang ng mga simpleng mga scratch, simpleng mga galos sa napakalaking estatwa na ito, na dahilan kung bakit ngumiti pa ito sa kanya na para bang iniinsulto siya nito. Pero ayon dito kay Jinwoo, kahit na ganun, ibig sabihin lang nun ay hindi niya mapagkakatiwalaan at hindi niya maaasahan ang kanyang mga daggers. Kaya ang desisyon nitong si Jinwoo, sasamantalahin niya ang mga nagawa niyang dents, ang mga maliliit na cracks na nagawa ng kanyang 1000 slash at aatakihin niya ito gamit ng kanyang physical strength, gamit ng kanyang sariling kamao. Tulad ng nakita nating reinforcement na ginawa nitong si Jinwoo ng kalabanin niya itong si Baran at ng kalabanin niya si Beru, ginamitan na naman niya ng kanyang reinforcement ng kanyang braso. However, this time alam natin na nasa final form ng kanyang skill na ito, hindi na itong Dominator's Touch, kung hindi, ang Ruler's Authority. Sa pamamagitan nito, sinuntok niya ng napakalakas ang mukha ng hari ng mga statwa na nagpapakita lang guys dito sa panel na to na effective ito. Naramdaman nyo ng higanteng estatwa at nawasak ang kanyang muka. Dahil dito, mas lalo na namang nabilib sa kanyang architect. Dahil kahit papano, alam ng architect na dinisenyo talaga niya ang mga higanteng estatwa na ito para magsilbing mga countermeasures, para magsilbing isang counter dito kay Jinwoo or sa kahit na sinong player. Pero sa isang napakasimpleng atake, nakahanap ng paraan itong si Jinwoo para makounter ang countermeasures niya ngayon. At makikita natin dito na hindi na-satisfy itong si Jinwoo sa simpleng isang suntok lang, pinagtatadtad niya ng suntok ang higanteng hari ng mga estatwa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi inispam niya talaga ito ng napakaraming mga suntok. To the point na nawasak na ang mukha ng higanteng haring statwa at halos malaglag na ang kanyang eyeballs, ang kanyang mga mata. Dumating din sa punto na kahit nakabagsak na ang higanteng estatwa, pinagtatadtad pa rin ito ni Jinwoo ng kanyang suntok para masigurado na hindi na ito babangon na muli. Sinubukang umatake ng ilan pang mga maliliit na mga knights, mga maliliit na higanteng estatwa kumpara sa kanilang hari. Pero sa pamamagitan ng Ruler's Authority nitong si Jinwoo na mas malakas pa nga kumpara sa kanyang previous skill, nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga higanteng estatwa ng napakadali. Inaakala dito ni Jinwoo na okay na, tapos na ang kanyang final test dahil lumapit sa kanyang architect habang pumapalakpak. Pero ang naging response ng architect, oo, mahusay ang ginawang performance ni Jinwoo, pero hindi pa tapos ang test. Dahil as he can see daw, buhay pa ang architect. Na nangangahulugan na kasama ang architect sa gaganapin na test na ito, kasama siya sa kailangang harapin nitong si Jinwoo. Habang nagugulat itong si Jinwoo dahil nakita niya na nagkaroon ng isang panibagong emergency quest. At habang nakaharap sa kanyang architect na nagsasabing I am the final test, nakita niya sa system na nagkaroon ng panibagong mission na may panibagong condition na sa loob ng 10 minutes, kailangan niyang tapusin at talunin ang kalaban sa kanyang harapan dahil kung hindi, titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Syempre nang dahil dito mas lalo lamang tumaas ang curiosity nitong si Seong Jinwoo. Kaya naman tinanong niya ulit ang architect kung sino ito.
na sinagot ng architect na isang napakatangang tanong daw nun. Pero kahit papano sasagutin na din niya dahil nandito na rin sila. Sinabi niya na siya ang creator ng system. Siya ang gumawa ng system. Siya ang gumawa ng player leveling system na ginagamit nitong si Jinwoo. Habang inire-reveal ang kanyang muka na kalahating puti at kalahating gawa talaga sa mga estatwa. At habang ginagawa niya ito, habang ine-explain niya kung sino siya, pinapakita at pinalalabas din niya ito mismo sa nakikitang system ni Jinwoo para patunayan na siya talaga ang gumawa ng system. Ngayon sa labas ng gate na kung saan ay pumasok nga itong si Jinwoo para puntahan ng Cardamom Temple, dumating naman itong sila Jinchul, ang Vice Chairman ng Hunter Association. Sa kadahilanan na alam nila kung gaano kadelikado ang Double Dungeon, isinama niya ang 7 sa elite o ang pinakamalalakas na mga hunters sa loob ng association maliban sa kilala natin ng mga S-rank hunters. Pero alam niya na hindi ito sapat. Alam niya na hindi talaga ito makakatulong kay Jinwoo, pero kahit papano kailangan nilang gumawa ng paraan para mabawasan ang burden nitong si Jinwoo. Habang lumalapit sila ng lumalapit sa gate, biglang nakaramdam ng napaka-intense na pressure itong si Jinchul at naramdaman niya na ito ay walang iba kung hindi ang kamatayan. Dahil dito niya naramdaman ng napaka-terrible na magic storm to the point na para bang halos hindi na siya makagalaw, to the point na para bang naiisip niya na ito ay certain death, na hindi talaga sila makakasurvive. Kaya naman itinanong niya kung may malapit daw bang ibang gate na may iba pang mga team na magre-raid sa loob ng gate na yon. Itinanong din niya kung nandun daw bang ibang mga S-class hunter tulad na lamang nitong si Choi Jong-in at ni Hunter Cha, na sinagot ng ibang mga hunter at kinonfirm nila na oo, kasama ang dalawang yon. Kaya nagkaroon siya ng emergency request. Gusto niyang isama ang dalawang S-rank hunter na yon dahil alam niya na hindi magiging sapat ang 7 na mga elite na hunter na kasama niya. Sa loob naman ng gate ay nagsimula ng mag-undergo ng metamorphosis ang mga pakpak ng architect. Unti-unti itong nag-transform at mula sa mga pakpak na gawa sa feathers, naging na itong mga kamay. Ngayon meron na siyang 8 mga kamay na alam naman natin na magbibigay sa kanya ng additional capabilities pagdating sa hand-to-hand combat. Napakabilis din guys ng movement speed ng architect na ito to the point na hindi na-recognize at hindi talaga namalaya ni Jinwoo na bigla na lamang itong kumilos papalapit sa kanya at naglo-launch ng isang napakatinding suntok gamit ang kanyang 3 mga braso. At hindi ito katulad ng ibang mga nakalaban ni Jinwoo guys. Huling nakita natin na makipaglaban si Jinwoo ay dito kay Beru na kahit papano nakakapalag-palag. But this time, napakalayo ng difference pagdating sa kanilang raw strength. Napalipad ng napakalayo itong si Jinwoo at sa paghampas ng kanyang katawan sa pinakamalapit na dingding ay makikita natin na talagang dinamdam niya ang atake yun. Halos napasuka pa nga siya ng dugo mula sa kanyang mga bibig. Hindi lang yon, hindi pa nasatisfy ang architect. Nag-follow up agad ito ng mga atake habang sinusundan at hinahabol itong si Jinwoo. Na kahit papano naiiwasan ni Jinwoo pero hindi talaga ito nagle-let up. Pinagtatatad niya ng suntok itong si Jinwoo kahit saan pa ito tumakbo. Nakangiti at napaka-confident ng architect habang pinagtatatad niya ng atake itong si Jinwoo. Pero nang makita niya kung anong nangyayari, na unti-unting sinasalag at iniiwasan ni Jinwoo ang mga atake niya, medyo nawala ang kanyang confidence na kahit papano alam niya na hindi din magiging madali ang laban na ito. Pero kahit na ganon, para bang mas gusto niya pa nga na ganon ang magiging sitwasyon ng laban dahil ayaw din niyang madaling matalo itong si Jinwoo habang sinasabi na you have exceeded my expectations. Nakapag-land na naman ng napakasolid na suntok ang architect sa mukha nitong si Jinwoo, subalit nagawa ni Jinwoo na padaos-dosin lamang yun sa kanyang mukha habang naglo-launch ng kanyang sariling counter-attack at sinusuntok ng napakalakas ang mukha naman ng architect. However, sa suntok na ginawa ni Jinwoo, unlike nang nagawa ng architect na pagpapalipad sa kanya, tumalasik lamang at umurong lamang ng napakamalapit na distance ang architect. Pero kahit papano, makikita naman natin na nagkaroon ito ng effect, na nagkaroon ng crack sa mukha ng architect. Makikita naman natin dito guys ang POV nitong si Jinwoo na ang kanyang kaliwang mata ay nawawala na ng vision dahil nababalot na ito ng kanyang sariling dugo. Naisip din dito ni Jinwoo na confident talagang architect dahil matapos niyang ma-reach ang level 101, automatically inimbitahan na siya nito na pumasok sa loob ng double dungeon. So nangangahulugan lang yon na talagang alam ng architect at naniniwala ito na kayang-kaya niyang talunin si Jinwoo. Pero ayon dito kay Jinwoo, alam din naman niya na kaya niyang talunin ng architect. Meron siyang kakaibang mga ways at alam niyang hindi siya basta-basta matatalo unlike ng inaasahan ng architect. Inulit niya ulit ang tinatanong niya sa architect kanina
na hindi pa daw nito sinasagot ng kanyang mga katanungan. Ano daw ang tungkol sa ginawa nito at sa dinesign niyang system at kung bakit siya ang napiling player among all the other humans sa loob ng mundo. Na sinagot ng architect na kailangan daw ba talagang kunin ni Jinwoo ang answer ngayon? Bakit daw hindi ito makapag-intay? Natatakot daw ba ito na isipin na baka mapatay niya ang architect at hindi niya na makuha ang mga sagot? Pero nagpatuloy na naman ang bakbakan sa gitna ng dalawang ito, but this time, inacknowledge na nitong si Jinwoo na talagang nasa disadvantage na siya, na talagang mahihirapan siya at malabong manalo siya sa bakbakan kung pagpapatuloy niya ang pag-e-engage sa close quarters hand-to-hand combat. Kaya naman ang ginawa nitong si Jinwoo, ginamit niya ang kanyang ruler's authority. Tinangka niyang ipin down na naman ang architect para magkaroon siya ng advantage para mapigilan niya ang movement nito. Pero sa hindi na naman inaasahang pagkakataon ni Jinwoo, ginamit din ng architect ang ruler's authority. Nang dahil dito, nagkaroon ng clash sa gitna ng kanilang parehong skill at nagkaroon ng napakatinding impact, cancelling out each other. Dito na-realize ni Jinwoo na kung pareho silang marunong gumamit ng parehong skills, talagang wala siyang choice. Ang magiging aasahan na lamang niya ay ang pakikipagbakbakan, ang mano-manong suntukan kontra dito sa architect. Pero kahit nasa advantage na dito ang architect, hindi siya nasatisfy. Kinuha niya pa ang mga weapons na nakakalat na naiwan ng ibang mga estatwa at inilagay niya yon. In-equip niya yon sa bawat kamay niya na nagbibigay sa kanya ng multiple weapons. Hindi lamang basta-basta manumanong suntukan. Dito pa mas lalong mahihirapan nitong si Jinwoo dahil syempre kung hand-to-hand combat pa nga lang hirap na siya. Paano pa ngayon na may mga naka-equip ng weapons sa mga kamay ng architect? Ipinagpatuloy nitong si Jinwoo ang pagtatanong sa architect pero ang architect hindi pa rin sumasagot. Nagbigay lamang siya ng hint. Hindi daw niya pinili itong si Jinwoo. It was the complete opposite. Siya lamang ang designer, siya lamang ang gumawa at ang nag-design ng player leveling system. Pero hindi niya pinili si Jinwoo. That was a different matter. Pero ayon dito sa architect, ang kanyang plano ay perpekto. Dito din nakita nitong si Jinwoo na habang tumatagal, mas nagiging disadvantageous lalo ang pagkakataong ito. Dahil meron nga tayong time limit dito guys. Medyo nahihirapan na itong si Jinwoo at meron pa siyang kailangang kumpletuhing misyon sa loob ng maiksing oras lamang. Hindi talaga siya binibigyan ng oras para makapag-isip ng architect at agad itong tumalon. Sinugod nito itong si Jinwoo at pinagtatadtad ng mga atake. Luckily naiwasan yung ni Jinwoo at hindi naman nagpabaya ang architect. Kahit saan siya tumakbo, hinahabol talaga siya nito. Kaya naman hindi na tumakas pa si Jinwoo. Pero sa puntong ito ay naramdaman niya na nagkakaroon na naman ng power up sa kanyang katawan. Tumataas ang kanyang senses. Mas nagiging sharper ito na nagbigay ng confidence at ng lakas ng loob dito kay Jinwoo na kakayanin niyang talunin ng architect sa laban na ito. Habang tinitingnan niya ang bawat kamay ng architect at ang mga sandatang hawak-hawak nito, nalalaman niya ang trajectory ng mga atake. Alam niya kung saang direksyon, kung paano gagawin ng architect ang atake, kaya naman napakadali niyo yung naiiwasan at na-evade. Dito na nagsimulang kabahan ng architect dahil hindi niya ina-expect na magkakaroon ng ganito katinding recognition abilities itong si Jinwoo. Nagagawa niyang ma-evade ang napakabilis niyang mga atake to the point na nagagawa nitong mag-keep up dito sa architect. Hindi lang yon, unti-unti itong nagiging mas mabilis pa din to the point na ang architect na ang hindi makasunod sa movements nitong si Jinwoo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagawa na ni Jinwoo na putulin ang isa sa mga braso ng architect. At dito nga guys ay nagkaroon ng realization ng architect na meron pala talagang rason kung bakit siya nga napili ng Shadow Monarch para magsilbing vessel niya. Pero hindi niya yung sinabi, just a little bit. Meron daw konting something na tinataglay nitong si Jinwoo. Pero it was not specified, hindi niya binanggit kung ano ang something na yon. Hanggang sa dumating sa punto na napikon na talagang architect, nagsisisigaw na ito. Habang sinasabi na isang simpleng human lang daw si Jinwoo, pero bakit siya nito pinahihirapan? Pero ang natitirang oras na lang guys ay 3 minutes and 45 seconds. With the realization na medyo nalulugi na nga siya kontra dito kay Jinwoo, pinakilos na naman ng architect ang iba pang mga estatwa. Hindi lamang ang mga maliliit na estatwa, kung hindi maging ang hari ng mga estatwa na nagsushoot ng laser beams. Pero alam nitong si Jinwoo na hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng pagkakataon. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng panahon. Dahil kapag hindi niya natalo ang architect sa loob ng allotted time, siyang mamamatay. Ginamit niya ulit ang kanyang ruler's authority sa kinatatayuan niyang sahig at pinatilapon niya ang lahat ng mga estatwa na nakaharang sa kanya. Nagmadali niyang sinugod ulit ang architect habang pinipigilan siya ng higanteng hari ng mga estatwa. Pero hindi niya pinansin
iniwasan niya lamang yon at nag-proceed siya sa pagtadtad ng atake at ng slashes sa Architect. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang isa, kung hindi pinutol ni Jinwoo ang lahat ng natitira pang mga braso ng Architect, while at the very same time iniiwasan ng mga atake at ang mga counter attacks nito. Patuloy pa rin ang bakbakan sa gitna ng dalawa, at kahit na tinatamaan ng atake ng ibang mga estatwa itong si Jinwoo, hindi talaga siya umuurong dahil alam niya na kapag naubos ang oras at nakatakas ang Architect, siya din naman ang mamamatay. Pero nakilala niya ang isa sa mga estatwang ito na may hawak-hawak na shield. Naalala niya na ito ang estatwa pumutol sa kanyang paa nang hindi pa siya malakas, nang isa pa lamang siyang E-class hunter, na dahilan kung bakit napikon siya at naisip niya na kailangan niya itong wasakin para maghiganti. Kahit na konti na lamang ang oras, pinatay niya pa rin ang estatwang ito, at matapos yon ay nagpatuloy na naman siya sa paghabol dito sa Architect. Pinutol ulit ni Jinwoo ang natitira pang mga intact na mga braso ng Architect to the point na wala na ditong natira, at dahilan kung bakit wala na itong magagawa para mag-retaliate, kaya naman sa oras na 2 minutes and 13 seconds, sumuko ng Architect at natapos niya ang final mission, habang sinasabi ng Architect na the test is over. However, this is where the video ends, at kailangan na nating antayin ang susunod na video na kung saan makikita na natin ang pagpasok ng memory ni Ashborn or ng Shadow Monarch sa isip nitong si Jinwoo, na mag-e-explain kung sino ang original na Shadow Monarch at kung anong nangyari sa gitna nila ng Beast Monarch at ng Monarch of the White Flames na si Barad. Bago ang lahat, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo na ang bell button para syempre ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video dito. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-follow at naka-like na kayo sa ibang platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcements tungkol sa ating channel. Shoutouts nga din pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous solo leveling video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.